Sa pagkagimbal na naramdaman ng mga bandido, halos maihi ang mga ito sa salawal dahil sa takot sa mga nasaksihan nila. Halos madapa-dapa na tumakbo ang karamihan sa mga yun. Malas lang nila, maling pamilya ang kanilang kinante. Sa tingin nila ay malupit na sila, pero iba ang bagsik ng pamilyang tinayo ni O'Hara. Mga kabagis, umpisahan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Sa paghakbang papaatras ng may hawak naman kay Lucila kanina, natisod pa ito sa mga bato at naiwan na lamang siya ng kanyang mga kasama na nagsitakbuhan na patawid ng ilog. Halos lumangoy pa yung iba dahil nga sa di na nila alam ang kanilang tatawiran kung sa mababaw o malalim sa sobrang taranta nila. Samantalang naihi na lang sa suot na pantalon ng lalaki nang lumapit sa kanya si Atara at Mael doon sa tabi ni Lucila. "Umalis ka na, Ugok! Kung ayaw mong matulad ka sa kasama mo!" Salita nun ni Mael. Bigkas nun sa pagkatakot, sabay tumakbo at lusong na rin sa tubig upang makalayo sa tatlo na di pa rin naman niya alam na mga aswang. Nang makaalis na ang isa sa mga bandidong naiwan sa pagtakbo ng mga kasamaan nito, ay agad na lumapit si O'Hara at Mang Pasyo kina Lucila. Pagkatapos ay walang sabi-sabi ay yumuko na lang halos padapa ang tatlo sa lupa. Pati si O'Hara ay binitiwa ng tungkod nito sa pagdapa rin sa kinalalagyan nung napatay na bandido ni Mael at Atara. At doon nila dinilaan at sinipsip nila ang dugo ng mga yon na para bang hayok na hayok sila. Mahabang panahon na kasi silang nagtitimpe sa pagkauhaw nila sa dugot laman ng tao. Ngunit ngayon na nakapatay sila ng mas animal pa sa animalang pag-uugali, ay pinatulan na nila ito dahil makakadagdag yon sa kanilang lakas kumpara sa mga kinakain lang nila na hayop sa gubat. Napalunok na lang ng laway noon si Mang Pasyo sa panlalamig sa nasaksihan niyang pinaggagawa ng pamilya niyang aswang. Matapos maganap iyon, laking pasasalamat na lang ni Mang Pasyo dahil para bang mas lalo pang naging masigla sina Mael, O'Hara, Lucila at ang kanyang anak na si Atara. At lumipas ang 2 araw, parang wala namang nangyari. Para kay Mang Pasyo kasi, sa lahat ng naging karanasan niya, nakasama ang mga aswang na bayaw, manugang, anak at apo nito, ay naging sanay na rin ito sa kanilang mga gawain syempre. Isa pa sa isip naman niya, siya ang pumili ng landas na iyon mula nung naasawa niya ang ina ng kanyang unika iha. Sa mga panahon kasi na ito, ay parang nagbibilang na rin lang ng mga taon si Mang Pasyo sa kanyang buhay. Inaantay niya na lamang ang paglubog ng kanyang araw. Wala naman na siya kasing hinihiling, kundi ang katahimikan ng kanilang pamilya, lalong-lalo na para sa kanyang apong si Arsalan at pati na rin lang kay Aidel. At sa mga panahong ito, dito na nakahiligan ni Mang Pasyong magsulat. Tinuruan siya ni Atara at nagawa naman itong matutunan sa maiksing panahon lamang. At nung matutunan niya ito, dito niya na sinimulang isinulat ang kanyang mga nasaksihan at kanyang mga karanasan na kasama ang pamilya niyang aswang. Sa makatuwid mga kabagis, ang lahat ng kwento na ating narinig ay nakahango sa mga kwento ni Lolo Pasyo. Akala nyo tapos na mga kabagis ha? Hindi pa naman. Dahil nasa parte pa lang tayo ng wakas ng kwento
na isinulat ni Lolo Pasio. Kaya't lumipas pa ang mga araw at taon. Lumalabas na mali ang hinala noon ni Sael sa padring siyang umakay sa kanila na tumuloy sa tahanan ng Diyos, si Padre Burgos. At paano yun nalaman ni Mang Pasio? Ganito. Nang isang araw, nang nagtinda itong si Arsalan at Idol sa merkado, na di kasama noon si Sael. Dahil sa may ginagawa sila noon ni Ojera na papag sa kanilang bakuran. Tipikal na araw lang yun, ngunit naging kakaiba ito para sa pamilya. Nang dumating mula sa pagtitinda ng saging ang magpinsan, nagulat silang lahat na nasa bahay. Nang may kasakasama ang dalawang dumating, nakasakay sa karitela, ang paring Pilipino, si Padre Burgos. Gusto kasing sumamatay. Gusto raw kasi nitong makilala ang ating pamilya. Kaya sinama na namin si Padre. Salita ni Arsalan na medyo alanganin pa noon sa kanyang pananalita. Si Idol naman noon ay tatango-tango lamang, kaya't wala nang nagawa noon sina Ojera para tanggihan pa ang pagdating ng paring iyon. Andun na yun Kaya hinarap naman nila ito bilang may paggalang na tao sa kapwa-tao. May hawak noon na libro ang padre at yun ay ang Biblia. Pinatuloy nila ang pare noon sa kanilang tahanan. At nang tumagal ang kwentuhan, nagsimula ng binuklat ng pare noon ang Biblia. Tsaka siya nag-umpisang mangaral sa loob ng bahay nila Ojera. Di lubos maisip noon ni Mang Pasio na sa tinagal-tagal ng panahon nakapiling niya ang pamilya niyang aswang ay makakarinig sila ng mga pangaral na ayon daw kay Padre Burgos ay mga salitang galing sa Panginoon. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw, naging madalas ang pagdalaw-dalaw noon ni Padre Burgos sa pamilya ni Ojera. Sa makatuwid, sa mga ilang buwan na lumipas, ay naging kaibigan na nila si Padre Burgos. Naging magaan ang pakikitungo nila sa padring yun dahil sa wala naman itong ipinapakitang masamang intensyon sa kanyang pakikipagkaibigan sa pamilya. Maliban lang sa lagi silang pinapaalalahanan nito o inaakay na pumunta sa simbahan upang magdasal daw. Dahil kahit parang naging kaibigan na ng pare noon ng pamilya ni Ojera, ay ni minsan ay di pa rin naman nila sinubukan na pumunta sa simbahan. At naging matalik pa nga noon na magkaibigan itong si Mang Pasio at Padre Burgos. Pero kahit pa ganoon, may pagtataka pa rin naman noon sa isipan nila Ojera. Dahil bakit nga parang napakalaking pagpapahalaga ng paring iyon sa kanila. Marami namang ibang tao na pwede nitong kaibiganin at himukin na umanib sa paniniwalang Romano-Katoliko. Isang bagay na hindi nila matanong-tanong kay Padre Burgos sa kadahilan ng nauunahan sila ng hiya sa pagtatanong dito. May ganun naman talaga, di ba? Yung minsan parang gusto mong may sabihin sa isang tao, pero dahil sa ginagawa nitong kabutihan, ay mahihiya ka ng magtanong pa. Hanggang sa isang araw, nang biglang may napansin si Ojera na batok o tattoo malapit sa binte ni Padre Burgos dahil sa kanyang pag-upo. Nang makita ni Ojera yun, biglang naging kulay abo ang bilog na itim na naman ng kanyang mga mata at bigla siyang may naalala. Dahil batok o tattoo yun ng kabilang tribo na kalaban dati ni Dato Arfan. Biglang napahawak nun si Ojera sa kanyang saklay. Maraming tanong ang umikot agad sa isipan nito nang makita niya ang bagay na iyon. Hanggang sa pagkapa ng isang saklay ni Ojera, natumba ito dahil sa di alam noon ni Ojera kung magagalit ba siya sa pare o kung ano ang kanyang magiging reaksyon agad. Natigilan noon ang pagsasalita ang pari nang biglang natumba ang isang saklay nito, sabay na patingin ang lahat sa kanya.
Kaya naman nagsalita siya habang direktang nakatingin noon ang kanyang mga mata sa mga mata ni Padre Burgos. "Sino ka? Bakit mo pinasok ang pamilya namin?" Seryosong tanong ni O'Hara kay Padre Burgos. Nang hindi ito makasagot agad, dahil nga sa biglaang tanong ni O'Hara, biglang napahakbang na si Mael at Saila papalapit dito. At parang nanlilisik ang kanilang mga mata sa pari. Biglang nagiba ang alimpuyo ng kapaligiran sa loob ng bahay. Si Lucila, Atara at Mang Pasyo at ang dalawang binata naman noon ay nagtataka na sa ikinikilos ng tatlo. Kasi nag-uusap lang naman sila Tas bigla na lang nagkaganon. Salita ng pari na uutal-utal, sabay napayuko ito at napatingin sa kanyang pantalon o sa kanyang paa. Doon ay parang naintindihan niya kung bakit biglang nag-iba ang timpla ni O'Hara. O'Hara, kumalma ka. Kumalma kayo. Hindi ako tulad ng inaakala mo. Magpapaliwanag ako. Umpisahan mo na. Dahil kung pinagloloko mo lang kami, papatawarin pa kita sa ngayon. Pero eto na ang huling apak mo sa pamamahay na to. Padre, salitang tugon ni O'Hara ng mabilis. Napalunok noon ng laway ang pari. Pagkatapos ay napahinga pa ito ng malalim. O'Hara, Lucila, ako ay bunsong kapatid ng kaibigan ng inyong ama. Si Ihan ay kapatid ko. At ang batok na nakita mo sa aking paa, O'Hara, ay nailagay lamang nung mga panahong ginawa akong espiya sa tribo ni Dato Zain upang hindi nila mapaghinalaan. Naging matalik ko rin na kaibigan ng ama mong si Haris. Ano? Si ama? Singit ni Lucila. Ibig sabihin, Padre? Salita ulit ni Lucila, sabay na tigil. Dahil pinangunahan naman ng Padre ang sinasabi nito ng Oo, Lucila. O'Hara, isa rin akong lahi ng Bangkilan mula sa tribo ni Dato Arpan. At dati nyo akong katribo. Hindi nyo lang ako nakilala dahil sa naging espiya ako ng matagal na panahon sa tribo ni Dato Zain. Ano? Halos sabay na salita ni Lucila at ni O'Hara. Pagkasiwalat ng pare kung ano ba talaga siya, kumalma na ang lahat at muling naupo ang mga ito. Doon naman ay nagpatuloy sa pagpapaliwanag noon si Padre Burgos. At sa kanyang pagpapaliwanag, ayon kay Padre, nung nabuwag ang magkalaban na tribo dahil nga sa tribal war noon, nung kasalukuyang nakikipag-alyansa si Dato Arpan sa labas ng kanyang turugan sa mga dayuhan. Si Darbik ang nakikitungo at nakikipagkalakalan sa mga dayuhan. At yun ang totoong pangalan ni Padre Burgos mula sa tribo, Darbik. Dahil ang pangalang Padre Burgos ay bigay na lang pala ng mga dayuhan sa kanya nung siya ay bininyagan na ng simbahan na kasapi nito. Apa ni Padre na mas pinili nitong pumanig noon sa mga dayuhan at sa mga Pilipino na rin noon na kampi na sa paniniwalang ipinapakalat ng mga ito. Dahil sa alam niyang wala na siyang kahihinatnan sa pamumuno ni Dato Arpan. Lalo na nung nabalitaan niya ang pagkamatay ni Haris at ng kanyang nakatatandang kapatid na si Ihan nga. Na ang may pakana ng lahat nga na yon ay ang dato rin nila. Pinili niyang iligtas ang kanyang sarili. At kasabay ng pagpapaliwanag noon ni Padre kina O'Hara ay ang siya na ring panghihimok nito na kung gusto raw nila O'Hara ng katahimikan, umanib siya sa Diyos dahil dun daw ang kaligtasan at katahimikan sa buhay. Pinaliwanag din ni Padre Burgos na kaya ganun siya kahit kasi nalahi ito ng Bangkilan ay wala naman daw siyang mutya sa katawan. Ibig sabihin ay ordinaryo lamang siya kung tutuusin na Bangkilan. Kaya nga't ginawa lamang siya na espiyano ni Dato Arpan
dahil yun lang ang kaya niyang iambag sa tribo. Pero ngayon ay nagbago na ang lahat dahil alagad na nga siya ng simbahan at naniniwala siyang kung kinaya niyang magbago ay naniniwala rin siyang kaya ng pamilya ni O'Hara yun. Malasakit lamang pala bilang dating katribo nila ang ginagawa ng pari para sa magkapatid na O'Hara at Lucila, pati na rin sa pamilyang binuo nila. Dahil nga sa naging kaibigan din pala nito ang ama ni O'Hara na si Haris. Yun nga lang ay di hamak na mas bata noon si Padre Burgos kaysa sa ama nila. Sa kabuuan ng pagpapaliwanag ni Padre ng kanyang sariling intensyon sa pamilya nila O'Hara, ay napagtanto din nila na mabuting ang tao si Padre Burgos. Ngunit datapwat man na nananalaytay sa kanyang katauhan ang kabutihan, hindi rin masasabi na ang lahat ng taong nakapalibot sa kanya ay mabuti. Nagpatuloy pa ng halos mag-iisang taon ang pagkakaibigan ng pamilyang Aswang at ni Padre Burgos, hanggang sa sumasakay na rin ang magpinsang Arsalan at Idol sa karwahe ng Padre sa tuwing pumapasyal sila sa pamamahay nito. Malapit lang yon sa simbahan, ngunit di pa rin naman nagsisimba noon ang pamilya nila O'Hara. Naiintindihan naman yun ni Padre Burgos dahil sa napag-usapan na nila ang tungkol sa bagay na yun. Naging matiwasay ang mga araw na yun na para bang tinamasa na ni O'Hara ang katahimikan. Parang naniniwala na rin sila noon ng pangaral at salita na binabanggit sa kanila ng Padre na totoo nga na yun ang katahimikan. Ngunit hanggang sa dumating ang pagkakataon na may dumating na mga kakaibang pangyayari sa merkado o sa bayan na kinabibilangan ng baryo Pugto-Pugto. Nang sunod-sunod na lamang ang pagkamatay ng mga iilang tao, karamihan dito ay mga bagito. At sa tuwing makikita nila ang katawan ng mga yun, wakwak ang tiyan ng mga ito hanggang sa kanilang dibdib, na para bang binulaslas ng kung anong mababangis na hayop ang katawan ng mga yun. At doon na muling nabuhay ang pagkalat ng balitang mga aswang daw. Mga aswang daw ang may gawa nito. Malamang ay may dumayo na naman na aswang sa bayan. At ang pangunahing nagpapakalat pa ng balitang ito ay ang mga praile. Mga kampun daw ng demonyo o ng kadiliman ang may gawa nun na dapat nilang sugpuin. At ang itinuturong mga salarin ay ang mga kaibigan ni Padre Burgos, ang pamilya nila O'Hara. Isang bagay na di naman pinapaniwalaan ng pari dahil alam niyang walang ginagawang masama sina O'Hara. At sa pagkakaintindi ni Padre Burgos sa mga pangyayaring iyon, alam na niya ang mga kaganapang ito at gawain ito ng mga propagandista na mga dayuhan upang maglagay ng takot sa kaisipan at puso ng mga tao. Nang sa ganon, sa oras na mapatay nila ang pamilya ni O'Hara, ay malinis ang kanilang hangarin sa mata ng madla. Ngunit ang mga bagay na ito ay tsorya lamang ni Padre Burgos sa kanyang isip. Hanggang sa isang gabi, galing ito noon sa bahay nila O'Hara, si Padre. Sa dinadaanan kasi nito bago makapunta sa mismong merkado kung saan ang kanyang bahay ay malawak na talahiban ng... "Pancho, itigil mo nga ang kalesa," salita nito sa kanyang kutsero dahil nakarinig siya noon ng paghiyaw ng isang lalaki hanggang sa nasundan ulit iyon. At nanggaling ang hiyaw na ito sa madawag na talahiban. Pagkatapos noon ay katahimikan na ang bumalot sa paligid. Naisip noon ni Padre na bumaba sa karwahe nito o kalesa para sana usisahin ang nangyayari. Ngunit mga ilang sandali lang, nakarinig naman siya ng tunog ng kabayo na parang sa unahan ng kalsadang kanilang dinadaanan ng gagaling.
Pancho, abante mo nga. Salitang utos nito sa kutsero. Hanggang sa mga ilang sandali pa, naaninag na ni Padre ang isa ring karwahe sa harapan nila at nakilala niya ang iba doon, mga banyaga. At dahil sa marunong naman noon si Padre na magsalita ng dialekto ng mga yun, kinausap niya ang mga ito. Binati pa nga siya ng mga ito ng magandang gabi dahil kilala din siya ng mga yun. Tinanong pa nga siya ng mga yun kung saan siya nanggaling. Subalit nung siya na ang magtatanong kung anong ginagawa ng mga yun doon sa oras na nga ng gabi, walang sumagot sa mga ito at nag-aapura silang umalis na parang may buhat pa na sako. Paalam na lang ang iniwang salita kay Padre. Tutuloy na rin lang sana si Padre sa pag-uwi. Ngunit sa pag-abante ng konti ng karawahe nito, napansin niya ang bahid ng dugo sa mataas na talahib dahil sa gaserang ilaw ng kanyang kalesa at sa tapat yun ng kalesa na nakaparada kanina ng mga dayuhan. Napaisip noon si Padre, kaya't sinabi nito na, "Pancho, kunin mo ang gasera. Papasok tayo ng talahiban." Utos ni Padre. Sumunod naman ang kutsero. Ngunit mga ilang hakbang lang nila ay tumambad sa kanila ang "Pancho," salita ni Padre ng pagkagulat. "Ang gasera." Pagkaabot noon ng kutsero, tumambad sa kanila ang dalawang katawan ng lalaki na wakwak ang tiyan at wala ng mga laman loob ang mga ito. Padre, ano yan? Pagkagulat ng kutsero. Kumalma lang naman noon si Padre Burgos at sinabing, "Ohera, ang pamilya mo, pag nagkataon, mauulit muli ang nangyari sa ama't ina mo. Pancho, umalis na tayo. Bumalik tayo sa mga kaibigan ko. Andyan na ang mga taong huhusga sa kanila." Alright, yun mga kabagis ko. Bale, in-emphasize na natin yung flat ng mga susunod na pangyayari dito dahil sa propaganda nga. Ganun pa rin mga kabagis ko, wala pa rin tayong shoutout siguro sa mga susunod na upload natin. Salamat sa suportang tunay.